Bini sa Squid Game, isang kuwento ng tapang at pagkakaibigan. Isang kakaibang tunog ng alarma ang gumising sa mga miyembro ng Bini. Nasa loob sila ng isang madilim na kwarto na puno ng mga metal na higaan at bawat isa sa kanila ay may suot na green tracksuit na may mga numerong nakatatak sa dibdib. Ang paligid ay tila isang higanteng warehouse, puno ng daan-daang tao na nasa parehong kalagayan. Anong nangyayari dito? Tanong ni Gwen, kinakabahan ngunit sinubukang magpakalma. Parang masama to, sabi ni Maloy habang hinawakan ang kamay ni Colette. Bakit tayo nandito? Bago pa nila mapag-usapan ang sitwasyon, isang grupo ng mga bantay na naka-pink jumpsuit at may mga maskarang may hugis ang pumasok. Maghanda kayo, sabi ng isang robotic na boses. Ang unang laro ay magsisimula sa loob ng 5 minuto. Sundin ang mga patakaran kung gusto niyong mabuhay. Unang laro, red light, green light. Sa unang laro, dinala sila sa isang malawak na open field. Sa gitna, isang higanteng manika na may mga umiikot na mata ang nakatayo. Ang patakaran ay simple, kailangang makarating sa finish line habang green light at hindi dapat gumalaw kapag red light. Ngunit may mas nakatakot na twist, ang sino mang gumalaw sa red light ay alisin at hindi lang basta alisin, kundi literal na papatayin. Mukha lang itong larong pambata, sabi ni Stacy, subalit halata ang kaba sa boses niya. Pero bakit parang masama ang pakiramdam ko dito? Mag-ingat tayo, sabi ni Aya. Magtiwala sa isa't isa. Kaya natin to. Ang laro nagsimula, sigaw ng manika. Nagmamadaling tumakbo ang lahat, ngunit sa unang red light, ilang kalahok ang gumalaw pa rin, dahilan para magpatunog ng baril. Natumba ang mga kalahok sa harap nila, dugwan at wala ng buhay. Ano to? Sigaw ni Gwen, ngunit agad siyang hinawakan ni Sheena. Huwag kang kikilos. Huwag kang magpanic. Tumulo ang luha ni Maloy nang makita ang mga nangyari. Halos mawalan siya ng lakas, ngunit si Colette ang umalalay sa kanya. Tiwala lang, Maloy. Nakakatakot, pero kakayanin natin to. Si Mika ang unang nagtakda ng diskarte. Pinakinggan niya ang kanta ng manika at iniugnay ito sa rhythm ng kanilang awit na Born to Win. Tumakbo siya tuwing green light at tumigil agad sa red light. Isa-isa niyang tinuro ang tiyempo sa iba. Habang umuusad, nagsimula nang bumilis ang laro. Sa likod, halos mawalan ng balance si Stacy, ngunit si Gwen ang sumigaw. Tumigil ka, Stacy. Kaya mo yan. Sa huling green light, sabay-sabay nilang tinakbo ang huling distansya. Muntik nang maabutan ng oras sina Colette at Maloy, ngunit sa tulong ng kanilang determinasyon, nakarating silang lahat sa finish line. Natapos ang laro, ngunit ramdam nila ang bigat ng pagkawala ng daan-daang kalahok. Ikalawang laro, Dalgona Candy. Sa susunod na laro, dinala sila sa isang malaking kwarto na may mga mesa. Sa bawat mesa, may nakalagay na mga honeycomb candy na may hugis na nakaukit, triangle, bilog, bituin at payong. Pinapili sila ng hugis nang hindi nalalaman ang patakaran. Anong hugis pipiliin nyo? Tanong ni Mika habang nakatingin sa mga options. Kunin ko na lang yung bilog, sabi ni Sheena. Mukhang simple. Si Gwen naman ay napapikit bago pumili. Pagdilat niya, nakapili siya ng payong. Tingin ko malas to, sabi niya habang naiiling. Nagsimula ang laro at ipinaliwanag ang patakaran. Kailangang maalis ang hugis mula sa candy nang hindi ito nababasag. Sa oras na mabasag ang candy, agad kang alisin sa laro. Habang ini-scrape ni Stacy ang kanyang triangle, napansin niyang nahihirapan si Gwen. Bebe, dahan-dahan lang, sabi ni Sheena. Huwag kang kabahan. Ang hirap nito, ang daming sulok ng payong, sagot ni Gwen habang nanginginig ang kamay. Si Joanna ang unang nakaisip ng diskarte. Dinilaan niya ang likod ng candy para lumambot ito at unti-unti niyang natanggal ang triangle. Tingnan niyo to, sabi niya sa iba. Ginaya ito ng lahat at nakatulong ito kay Stacy at Sheena. Ngunit si Gwen, kahit anong gawin, ay hirap pa rin. Muntik na niyang mabasag ang candy nang biglang sumigaw si Sheena, huwag kang bumigay, dahan-dahan lang. Sa tulong ng mga diskarte ng iba, natapos din ni Gwen ang payong sa huling segundo. Ikatlong laro, Tug of War. Sa Tug of War, nahati ang grupo sa dalawang koponan. Team A, Aya, Mika, Maloy, Stacy. Team B, Sheena, Gwen, Colette, Joanna. Magiging mahirap to, sabi ni Aya habang tinitignan ng kabilang grupo. Malalaki at malalakas ang kalaban nila. Habang nagkakainitan, nagplano si Sheena. Hindi lang lakas ang kailangan dito, gamitin natin ang strategy. Ipinaliwanag niya sa Team B na dapat sabay-sabay silang mag-relax para mawala ang balanse ng kalaban. Pagkatapos ay sabay-sabay hihila ng malakas. Sa kabilang banda, si Aya ang nag-lead sa Team A. Kapit lang tayo, sabay-sabay ang paghila.
Huwag bumitaw kahit mahirap. Nagsimula ang laban. Malakas ang hatakan ng magkabilang panig, ngunit ang Team B ay biglang nag-relax sa gitna. Dahilan para magulat ang kalaban at mawala ng balanse. Sa isang malakas na hila, nahulog ang kabilang koponan sa hukay. Ang huling laro, natira ang 8 miyembro ng BINI. Ipinaliwanag ng mga hosts na kailangan nilang maglablaban para manalo. Ngunit tumayo si Aya sa gitna at nagsalita. Hindi kami maglalaban. Mas mahalaga ang pagkakaibigan namin kaysa sa kahit anong premyo. Sabay-sabay nilang binitawan ang kanilang mga armas. Napatigil ang mga hosts sa ginawa nila, ngunit sa halip na parusahan sila, pinakawalan sila bilang pagkilala sa kanilang pagkakaisa. Born to win tayo, sabi ni Mika habang niyayakap ang lahat. Sa kabila ng takot at panganib, nagtagumpay sila bilang isang grupo. Wakas!